Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami na ang pangungonsensya ay kadalasang ginagamit na paraan ng advertisers at fundraisers para tayo ay makinig at sumunod sa kanila. Bagamat nakagawian na napag-alaman sa pag-aaral ng Washington State University noong 2023 na hindi pala talaga epektibo ang agresibong pangungonsensya pagdating sa paghihikayat. Ayon sa resulta ng pag-aaral na isinagawa sa higit 7,500 participants, mas tumatalab ang pag-induce ng guilt kung ang approach nito ay paghikayat para sa ikabubuti ng lipunan o ng ibang tao. Sa ganitong paraan, bagamat hindi 100% effective, ay nabibigyan nito ng pagkakataon ng tao na makapagmuni-muni ng may kalmadong isip at maramdaman na mayroon siyang sariling desisyon. Samantala, kung ang approach naman na ginamit ay ang direktang pamimilit, mararamdaman ng tao na parang ipinapasa sa kanya ang responsibilidad at sisi, dahilan para magkaroon ng mataas na posibilidad na hindi ito pumayag o mahikayat. Ayon kay Wei Peng, lead author ng pag-aaral, mas epektibo rin ang guilt bilang motivator for action para sa mga malaking issue na nakakaapekto sa tao tulad ng natural calamity at social injustice. Lumalabas din na mahalagang konsiderasyon sa isang tao kung may kahihinatnan nga ba talaga ang kanyang magiging pagkilos. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the best. Kauna-unahan, DZRH sa banal na pagdiriwang sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at
Magandang tanghali po at tuloy-tuloy po ang ating special coverage. Handog po sa inyo ng DZRH. Ang buong puwersa po ay nakatutok sa Traslasyon 2026. Kami pong inyong lingkod. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. Magandang tanghali Pilipinas. Magandang tanghali partner. Magandang tanghali partner. Ano ba ang ating mga malalaking balita muna? At habang nakatutok pa rin tayo dahil ang lokasyon ngayon ng Andas ay nasa Carlos Palanca Street na partner. Ayan. Mabilis compare sa mga nakalipas na taon. Bagamat may pagbabagal kanina partner dyan sa Finance Road dahil sa Tulacan. Lagi naman taunang problema. Tulacan at kasama saka yan. may problema dun sa mismong Andas. Para may bumigay na something. Dun, pero naitawid naman at mabilis na bumaba. 11:35 kanina mula dun sa Ayala Bridge. Alright, so ang mga malalaki naman pong naganap na ating na-monitor, isa palang tabloid photojournalist nasawi sa gitna ng traslasyon coverage. Mga debotong nakikilahok sa Traslasyon 2026 umabot na sa higit 400,000 ayon sa PNP. Bilang ng mga nasugatan naman sa gitna ng prosesyon, umabot na po sa 269 ayon po ito sa Philippine Red Cross. Usad ng andas ng Poong Nazareno bumagal matapos pasukin ng mga deboto ang barikada sa Ayala Bridge. At rollback sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Hinihintayin muna nilang matapos ang traslasyon. Samantala, narito po ang mga detalye ng ating mga malalaking balita ngayong tanghaling ito. Go ahead, Yuel. Nasawi ang isang photojournalist sa gitna ng pagkocover nito ng traslasyon. Ayon sa ulat ng Manila DRRMO, natagpuan na lamang ang biktimang si Ito Son na nakahandusay malapit sa MPD Station 5. Isinugod pa ito sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Samantala, maagang nagsimula naman ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand ngayong taon. Eksakto 3:58 ng madaling araw nang buksan ang lona na nakatakip sa andas at tuluyan itong umusad pagkatapos ng panalangin sa pagbabasbas. Samantala, sa kabila ng maagang pagsisimula ng traslasyon, inabot ng halos 2 oras ang andas sa bahagi ng Ayala Boulevard. Eksakto alas 10:59 o alas 11 na ito nang nakasampa sa Ayala Bridge ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Halos 3 oras itong mas matagal kumpara sa nakaraang taon na bandang alas 8:40 ng umaga pa lamang ay nasa Ayala Bridge na ang andas. Kabilang sa dahilan ng mabagal na usad ng andas ay ang pagsalubong dito ng mga deboto. Bagamat may ipinwesto pong mga container van at barikada sa may Ayala Bridge, nahawi pa rin ito ng mga deboto na galing sa Quezon Boulevard. Samantala umabot na sa 269 naman ang bilang ng mga nasugatan sa gitna ng traslasyon. Ayon sa Philippine Red Cross, 10 sa mga ito ay nagtamo ng major injuries. 9 sa kanila ang dinala na sa ospital. Samantala, partner, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magkaroon ng malasakit at magkaisa ngayong pista ng Nazareno. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang taunang pamamanata ay sumasalamin sa malalim na sakripisyo, tiyaga at pagkakaisa. Anya, maraming kwento ng sakripisyo sa pamamanata taon-taon at gaya ng pagkadapa ni Jesus sa ilalim ng krus. Ito mga taong sa kabila ng pagod ay pinipiling bumangon muli. Nananawagan naman ng Pangulo sa mga Pilipino na buhatin rin ang halaga ng malasakit, serbisyo at sama-samang responsibilidad sa pang-araw-araw na buhay. Naway maging gabay anya ang imahe ng Nazareno sa paraan ng pag-iisip, paggawa at pagtulong kahit tapos na ang prosesyon. Samantala, sabi naman ni Vice President Sara Duterte, nakiisa rin sa mga Katoliko sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni VP Sara ang matibay na pananampalataya ng mga Pilipino. Anya, ang debosyon sa Nazareno ay nagpapaalala ng walang kapantay na pag-ibig, sakripisyo at pagpapakumbaba ni Jesus. Giit ni VP Sara, naway magsilbing inspirasyon ng Nazareno upang patuloy na isabuhay ang turo ng pag-ibig at pagtitiwala sa plano ng Diyos.
Sa iba pang balita, good news naman po tayo para sa mga motorista na mumuro ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, kumigit kumulang 40 centavos ang posibleng rollback sa gasolina habang posibleng hindi hihigit o bababa sa 50 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel at 25 centavos sa kerosene. Itinulak umano ito ng posibleng mataas na oil output mula sa Venezuela at stable na supply sa harap ng mahinang demand. Tumutok sa mga kaganapan sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. At tayo po ay nakatutok pa rin sa Traslasyon 2026. Ito po ang ating special coverage nandun po sa inyo ng buong puwersa ng DZRH. Ayan na partner, very historical din ang Traslasyon ngayon kasi after how many years after the pandemic, di ba? Medyo hindi muna tayo nagsagawa ng mga prosesyon, ng mga aktibidades in relation to the Traslasyon and feast of the Jesus Nazareno kasi nga para hindi kumalat yung sakit na COVID. Pero ngayon mukhang may sakit pa rin. Pero syempre dahil lifted na nga po ang COVID-19 na pandemic, ayon nga po sa World Health Organization at sa DOH ay unti-unti binabalik na yung mga nakasanayan natin ng mga aktibidades. Ito na yung pangatlong taon. 2024, unang ibinalik yung traslasyon. 2025, 2026. Kung matatandaan ho ninyo, suspended yan noong 2021 to 2023. Pero noong 2023, nagkaroon tayo ng walk of faith. Pero yun, mabilis lang talaga dahil parang alay-lakad lang yung nangyari. Oo, wala yung mga nakikita natin ngayon na dikitan talaga yung mga tao, siksikan. Oo. Kasi kahit sabihin natin na marami nagsasabi na hindi po ito ligtas, lalo na po sa mga matatanda, sa mga bata, kahit po sa sa mga ordinaryong mga mamamayan, pero pag sa mga deboto, kasama yun sa panata nila, sa sakripisyo, pananampalataya, di ba? Sabi nga ni PBBM kanina, sumasalamin yun sa parang pananampalataya. Hindi naman daw, sabi nga ng mga Pilipino, ng mga nananampalataya, hindi yung mismong kahoy yung sinasamba, kundi reflection yun ng kanilang pananampalataya sa Jesus Nazareno. At marami po ang ating mga kababayan ng mga deboto. Alam natin partner na naipapasa nila din ito sa kanilang mga anak. Mga apo. Ayan, nagiging tradisyon na rin. At dahil napakahalaga sa kanila, siguro kumbaga may special place sa kanilang puso ang Jesus Nazareno. Either natupad ang kanilang mga wishes, sinagot ang kanilang mga dalangin, may mga gumaling na sakit, may mga ganun, may mga nabigyan ng hanap buhay, ng trabaho. So, itong mga miracles na ito, maliliit man yung iba malalaki, ay ito nga po napaka-espesyal po sa buhay ng isang deboto. So, magtanong ka sa isang deboto na taon-taon ay uma-attend ng traslasyon, ayan, ng pista, ito yung kanyang sasabihin na may nangyari sa kanyang buhay, hatid ng puong Jesus Nazareno. Nabanggit mo yung pamana, partner. Merong kaya makikita natin na kapag merong mga dalang bata, may mga dalang sanggol. Yung pala, yung nanay nila, namanata noon na bigyan ng anak. At ngayon, nakikita natin, dala-dala na nila, kahit baby pa lang, bilang pagpapakita raw ng kanilang panata sa poong Jesus Nazareno. Na ito pa rin kami, kahit binigyan mo kami ng anak, magpapatuloy ang panata namin sa iyo. Parang ganun. Yan lang yung mga sanggol po, siguro kahit alam po natin na gusto natin na mabless po sila ng poong Jesus Nazareno, medyo wag po muna tayong sumama dun sa talagang very crowded na mga lugar, para safety pa rin naman po ang kaligtasan po ng ating mga anak, mga sanggol, mga bata, mga senior citizens po. Yan po ang ating unahin. So kanina kasi hindi ako
masyadong nakapag-monitor kaninang umaga, partner, pero buhay pa rin ba yung kultura din nung mga dadaanan ng andas at dadaanan ng mga deboto na may mga, kung hindi sila sasama kasi may panata sila na sila yung magbibigay ng pagkain, magbibigay ng tubig na maiinom, may mga ganun na Meron, yung mga meron. residente na madadaanan doon kasi para sa kanila naririnig ko sa mga kwento noon ng mga past coverages na nabibless din sila pag ito yung kanilang panata, di ba? Parang may narinig akong ganyan pero nung mga nakalipas na taon pa, hindi ko sure ngayon, Kung partner. meron. Yung mga nagbubukas ng pinto ng bahay para magpakain sa mga deboto. Tama. Alright, so puntahan muna natin ang traslasyon at nasa linya natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Alamin natin kumusta na ang kalagayan ng ating mga deboto. Meron na bang mga nadagdag? Kasi ayon po sa PRC ay 269 ang na-record natin na nasugatan po sa gitna ng prosesyon. At may mga isinugod daw sa ospital na may nawakwak yung paa kanina. Hala. Paano kasi nakayapak lang kasi walang sapin, walang sapatos, kasama sa panata rin. Nasa linya na po natin si Dr. Gwen Pang. Dr. Gwen, magandang tanghali na po sa inyo at a blessed Friday po sa inyo. Magandang tanghali po. Hi! Magandang tanghali at thank you naman sa pagbibigay sa amin ng opportunity para ma-share namin yung anong update na sa ating phase of the Jesus Nazarene operation. Yes. Doc Gwen, alam natin na maaga po kayong nag-prepare para dito, nakipag-coordinate po kayo. Sa inyo po bang palagay ay nakatulong po ito, kumbaga na-anticipate nyo po ang mga kakailanganin po ngayong narito na nga po tayo. Araw na po ng pista ng Poong Nazareno at ongoing na po ang traslasyon. Doc Gwen. Yes. Well, every year naman tayo naghahanda, no? Every year tayo ay tumutulong dito po sa preparasyon at saka sa araw mismo ng kapistahan ng Jesus po na Nazareno. We are always prepared. Ngayon, ang pinaghandaan natin ay para sa 8 million na deboto. Kasi nang sinabi sa atin ng organizer at ng police, yan po madadalo, no? Siyempre, di naman yan at the same time lahat, may darating, may aalis, may gano'n. So, iba-iba po mga scheduling. So, sisimula po yan sa pahalik hanggang po sa posesyon, hanggang sa makapasok po sa, Quiapo Church. Then, after that, meron po tayong 1,216 na volunteers na trained po, na deployed, no? To yesterday, today, hanggang sa matapos. 3 shifts po yan. 12 hours ang shifting nila. So yan po yung mga trained doctors, nurses, ating first responders, first aiders, ambulance crew, water safety, and the Watson team. No? Kasi meron din kaming mga water stations. 17 po yung ating first aid station na nakalagay po yan, nakalocate po yan sa kahabaan ng prosesyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. And then, meron din po tayong water station, nakatabi po yan palagi ng ating first aid station. Meron po tayong command post na nandun po sa Cartilla, sa KKK na monument. Andun din po yung aming emergency field hospital, parang hospital po yan. Meron po tayong 10 ER beds at saka 50 ward beds. Kung halimbawa, yung pasyente, kailangan mo na i-stabilize, nadala po natin muna doon sa ating emergency field hospital. Kung halimbawa kailangan na itakbo sa hospital, tinatakbo na po ng ambulansya natin. Sa kung saang malapit na ospital. 19 ang ambulances na naka-position dyan sa sa site po ng dadaanan ng posisyon. Meron po tayong 20 more na nakaabang po sa ibang mga Red Cross chapters natin and head office yan po sa port area para po in case kailangan na augmentation ng ambulance kaya po namin mag-deploy. Ngayon, napansin ko lang, medyo mabagal yung ating posisyon ngayong taon compared last year. Kasi example, at this time, nasa Palangka Street ng 11:38 in the morning. Pero last year, itong mga oras na to ay nasa Palangka Street yung last year nasa Quezon Boulevard na tayo. So medyo po nagka-aberya konti
ang karwahe this morning dahil bumangga po sa gutter, no? Yes. At saka medyo bumagal ng sandali. Pero nababahala din kami, medyo ngayon maagaga pa lang kasi pumalo pa lang ng 12 noon, ay mga reported cases natin ay madami-dami na. Opo, meron po, So meron tayong last year kasi nagsara kami, ang mga taong natulungan namin ay sa 1,300 no in total, pero marami diyan, kadamihan diyan ay nag-check lang kami ng mga blood pressure, no? Okay. Yung iba naman may 31 na transported last year. Meron tayong minor cases na 486, ang major cases natin ay 25. Ngayon, itong oras pa lang na to ay may 10 major cases tayo. Last year 20 plus, no? So wala pa pong Ngayon, Doc Gwen? 10 na major case, meron po tayong kinakbo sa ospital ng mga buntis, 6 months, may 4 months old, may 4 months na pregnant, meron po tayong mga nahilo, may sumakit yung ulo, may mga laceration, may fractured rib cage, meron po tayong mga dislocated shoulders. Yan. So, kagabi nga, pumunta doon, may tinatahi na kami. Ano ba? Kasi na sugatan, no? Opo. Then anti-tetanus toxoid vaccination na tayo, injection. And then, ang mga minor cases natin this time, nasa 243. Last year, nagsara kami ng 400 plus. So, medyo maagaga parang marami. Mataas Hopefully, na. bumababa ang case namin, mag-slow down. No? Then, meron tayong mga nagpapa-vital signs. Siguro, nararamdaman nila, tumataas ang presyon or nagpapa-check lang talaga kung nasa tamang kondisyon pa rin ba yung kanilang mga katawan. So, mga sa 225 po yan. Ang na-transport natin ng pasyente sa iba't ibang hospital ay nasa 14. Nadala po natin yan sa PGH, sa Tondo Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Philippine Orthopedics, Jose Reyes Memorial Medical, East Avenue, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Yan po yung mga pinagdalhan natin ng iba't ibang mga pasyente. And then, syempre nakakalungkot dahil meron po tayong May natagpuan nasawi. na lifeless, no? Kasamahan po natin sa media, isa pong photojournalist. Natagpuan na po siya walang malay, walang puso, walang hininga, and then of course declared as dead on arrival. Opo. Kaya maaring hindi to directly related sa kapistahan ng Jesus Nazareno, pero indirectly dahil siguro sa pagod or na yung event na yung malakihan. So, nagkaroon po ng heart attack, yung sabi sa amin. Heart attack yung case. Kaya yan, medyo sad news. No? Yes, So, ma'am. yan po yung mga natin. Doc Kaya Gwen? lagi namin pinagbibilin na kailangan siguraduhin natin na sa tamang kondisyon ng ating katawan bago tayo tumabak. Trabaho man or dahil sa ating pagiging pamamanata, no? Kailangan unahin natin safety. Safety first. Kung alam natin na hindi magandang ating kondisyon ng katawan, kukulang sa tulog, pagod tayo, may nararamdaman tayo, ay wag na po tayo sumali, mag-check up na lang tayo. So, yan po yung mga kadamihan nakakita namin na mga cases, no? Maraming mga mas na nagiging panganib, no, yung kanilang kalusugan dahil sumasabak sa prosesyon, no, sa kapistahan na ito, napakadaming tao, makapalang tao. Kami po ay pinaghanda para sa 8 million na mga dadalo na deboto. Okay. Doc Gwen, So, yun yung pinagdaan namin. balikan ko po yung aberya kanina sa Andas. Meron ho ba kayong nasa klolohan dito, Doc, na naipit dun sa nangyaring aberya na yon? Wala naman kaming major report na nasabi sa amin na kami ay nakapag-responde, pero lahat po ng pinapasa sa amin ay kasama. Pero nakita namin kanina may mga ialamin ko, no, pero yung tungkol doon, medyo hindi naman kami na bigyan ng clear na report kung doon natagpuan yung mga ibang tinulungan namin. Paano po makikita yung ating mga kasama sa Philippine Red Cross? Sakali pong, halimbawa, yung mga deboto natin nasa gitna, biglang mangailangan ng tulong. Meron po tayong mga foot patrollers na may dalang bandila na Red Cross. Umiikot-ikot po sila. And then meron po kaming mga first aid stations nakakalat kung saan-saan.
Yan po yung sa kahabaan ng procession. Andyan po kami. 17 first aid stations yan lahat. May sign po yan. May Red Cross logo. Di po nila mamimiss yan. And meron din po tayong mga volunteers on wheels na umikot-ikot na meron din pong Red Cross uniform at saka may flag. So yan po. At saka para makita niyo po kung nasaan ang stations natin, maging first aid or ambulance stations, nasa Facebook page po natin ang buong mapa na kung saan po dadaanan ng prosesyon. Makikita po nila kung saan matatagpuan. Or, in case of emergency, they can call our hotline, 140. However, wala pong signal sa area, ha? Yes po. So, ngayon, kaya very important, alamin nila kung nasaan yung location ng Red Cross. Andun po tayo sa kasi ang haba po, 17 stations tayo. Okay, So, mahanapin po nila yung may Red Cross, and tingnan niya sa aming Facebook page kung may access sila para makita nila agad po. Okay. So nasa Palangka Street, Carlos Palangka Street pa lang po ang andas ngayon. Doc, meron naman po tayong naka-station po doon na ating mga kasamahan from the Philippine Red Cross po, no? Yes, opo. Nandun po tayo. And then, mayroon po tayong station doon. And then, nakaabang din tayo sa Ayala Beach kasi pag dumaan dyan mamaya minsan may nahuhulog po doon. Lang before meron. So, kaya meron tayong rescue boat din nakaabang doon. Okay. So, meron po just in case. Pero sana wag naman po nga may mahulog, ano, Doc Gwen. Doc Gwen, balikan ko lang din po yung mga na-transport pala na mga pasyente po sa iba't ibang mga ospital na nabanggit nyo. Ano po ba yung mga cases po? Ito po ba yung nabanggit nyo na yung buntis, meron pong laceration, sila po yung mga na-transport, tama po ba? Meron pong nahilo, shortness of breathing, nadala po yan sa Tondo Medical Center, nahirapan huminga. Meron din pong mga mga chest pain, no? May nawalan ng malay, no? Nadala po yan sa PGH, difficulty of breathing muna, tapos sa chest pain, nawalan ng malay. Dinala po namin sa PGH. And then meron po tayong fracture, no? Ng, yung ribs po pala. Saan po nangyari yung Doc? Actually di ko masyado kung saan na pick up, no. Basta ito ay na-report sa amin na nangyari ito, so kaya dinala namin sa hospital. May unresponsive, hindi na hindi nung natagpuan unresponsive, may dislocated shoulder pa po, Gwen, Doc Gwen, na nabanggit niyo po. Meron po, may headache, meron pong sakit po sa upper extremities, sa taas ng katawan, maaring may na rin to, may bali. So may wound po kasi siya sa may chin, no, sa may baba at saka sa labi. Maaring nahulog ito. May mga nahulog kasi. May sugat din sa paa. Yung isang isang buntis, 6 months old ay nahulog po yun. Kaya sila sa hospital, no. Dahil sumakit yung kanyang paa. So, kaya we transported her to the hospital. Hopefully, okay lang yung baby, no? Tsaka sana mapayuhan natin yung iba, no, partner, Doc Gwen, na wag nang pilitin na umakap dun sa cruise. O sumampa. Yes, oo. Yes, so pag hindi naman kailangan, kaya nga din may pahalik, doon pa lang dapat pumupunta na kung kaya, di ba? Kung hindi, posisyon na lang tayo, di ba? Yes. At saka yung nakayapak, marami pong nagkakasugat doon. Yes. Sige, Doc Gwen, babalikan po namin kayo sa ilang pang mga updates. Meron po ba kayong gustong mensahe na paalala sa mga nanonood at nakikinig? Yung mga dadalo, no, na nagbabalak na dumalo ay siguraduhin natin safety first. Wag na magdala ng matutulis na bagay, na mamamahalin na gamit kasi marami pong snatchers. And then very important din, magdala ng tubig or container ng tubig kasi may Red Cross water station naman tayo, nakuha ng tubig kasi iwasan ma-dehydrate. Magdala po tayo ng ating emergency medication kung kayo ay nabigyan na prescription na ng emergency medication. Parang in case of emergency, may magagamitin kayo. And then, yung mga masamaang kondisyon ng katawan at bumabalak pumunta, huwag na po tayo pumunta dahil medyo ngayong oras pa lang ay masasabi ko maraming mga cases na tayong mga nabibigyan ng atensyon. So, alamin natin kung nasaan na yung posesyon, para alam natin kung nasaan yung big crowd, saan yung hindi tayo magiging mahihirapan, no, sa pag-join kung saan kayo sasali. So yun po yung ating mga paalala. And then yung wastong pananamit, no, kailangan hindi masyado mainit, hindi rin. Dapat proper clothing din, ang shoes, ang sapatos, very important. Kung mainit ang panahon, huwag na magdala ng payong, sombrero, pwede naman. Kaya sunblock, so yun, pwede mainitan ng araw o masunog.
So yan po yung mga very important reminders natin. And yung mga bata natin, huwag natin dalhin. Kasi may nawawala mga bata. And then pag medyo elderly na nahirapan ng kumilos talaga, huwag na po tayo pumunta dahil talagang mahirap. No? Mga buntis, kung maaari, kung magstay na rin sa bahay. So yan po yung aming paalala dahil, again, sabi ko nga, kailangan safety first. So ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga deboto na sikapin natin na magkaroon po tayo ng isang mapayapat at ligtas na kapistahan ng Jesus Nazareno. Maraming salamat. Thank you po, Doc Gwen. Thank you, Doc. Thank you. Thank you very much. At salamat po sa buong puwersa rin ng Philippine Red Cross na maaga pa lang ay nakaantabay na, di ba? Mga bagong bayani rin. Okay. So, sabi po ni Doc Gwen, kung kayo po ay nakakaramdam ng hindi kaaya-aya, medyo nahihilo, basta may maramdaman po kayo, takbo po kayo sa kanilang mga health stations, mga emergency health stations. May mga naka-post po sa kanilang Facebook page or kanilang website kung saan nyo po mahahanap yan. Tsaka yung mga flag, kapag biglang nangailangan daw ng tulong, may nasa gitna roving, kayo, may mga foot patrol na tinatawag. Yes, oo. Ang hindi ko natanong kay Doc Gwen, pwede ka manghingi ng biskwit kapag nagutom ka doon sa gitna. Dapat magbaon na kayo ng sarili nyo. Hindi, meron din naman namamanata na wala talagang walang kain. dala Kaya may mga kasi. nahihimatay. Kasi nagfa-fasting, sinama nila yon. Huwag po masyadong isagada ang ating katawan dahil very physical po ang activity po ngayong traslasyon. Alright, magbabalik tayo, partner. Makalipas ang ilang mga paalala, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok sa nagaganap po na pista ng Poong Jesus Nazareno Traslasyon 2026 DZRH special coverage. Ang ating oras, 12:44. Ang oras na Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80
noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen. I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pinakahuling kaganapan sa pinakamalaking pagtitipon ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Padre Jesus Nazareno. At ang ating oras at 12:49 na po ng hapon. Kumusta po ang lahat ng ating mga kababayan dyan, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno? Special coverage pa rin po tayo, Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Kami pong inyong likod. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. So we're giving way muna po sa ating special coverage sa mga nakaantabay po sa MBC Network News, sa DZRH News Television. Ayan, ang inyo pong napapanood at napapakinggan ay ang ating special coverage. Simulcast po tayo with our DZRH radio program. At syempre sa mga nakaabang sa drama, isang araw lang naman ho ito, pagbibigay daan lang sa ating mga nakasubaybay taon-taon na mga namamanata sa Poong Jesus Nazareno. Okay. Bago lang natin ituloy, partner, no? May kaugnay dun sa nabanggit kanina ni Doc Gwen na namatay na kasama natin sa media. Nakikiisa ho Ginoong Itoson. Naglabas ng pahayag ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pamamagitan ng Executive Director Jose Torres Jr. na nakikiramay ho sa mga pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa trabaho ni Itoson na isa hong photojournalist na humanaw ho kaninang madaling araw habang nasa coverage ng Traslasyon 2026. Marami tayong mga katropa dyan na mga maniniyot, ika nga. Ayan, ingat po tayo. Stay hydrated, minom po ng maraming tubig. Yung mga advice ni Doc Gwen pang kanina ng Philippine Red Cross, importante po yan. Kailangan kondisyon ang katawan. Ayan. At kasi ito yata sabi mo kanina si Sir Itoson medyo kakagaling lang sa sakit, tama ba? May signs of flu. So medyo mahina pa siguro ang pangangatawan, pero dahil tawag nga po ng kanyang trabaho, no, ng kanyang profesyon at syempre ng passion din ng mga photographers na yan. Passionate yan eh. Unang-una, they started out as a hobby, di ba? Siguro nung bata-bata, pero naging career na nila. Yung mga nagsa-Spider-Man, makakuha lang ng magandang kuha. Tama. Makikita mo mga nakasabit na sa poste ng kuryente, di ba? Yung technician natin, si Norman, kanina nakatayo dun sa railings. Naku, ano ba yan? Makapag-zoom live lang sa atin. Diyos ko, Norman, ingat ka ha. Dapat may harap
harness, baka madulas ka. Alright, nasaan na ba ang lokasyon ng Puong Nazareno, partner? Ngayong alas 12:52, nandyan pa rin ho sa Carlos Palanca Street. Pero kanina, puntahan natin itong location ni Giselle Ricafort sa dinaanan ng andas dyan ho sa Ayala Boulevard. Alamin natin ang update. Kamusta na dyan, RH15? Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, miski 12 deboto yung nawalan ng malay o naimatay sa kasagsagan ng translasyon ng Poong Jesus Nazareno dito sa bahagi ng Ayala Bridge lamang. Batayan sa tali ng mga nakapanayam nating first aid station at rescue team sa bahagi ng Natividad Street sa bukana ng tulay ng Ayala. Kabilang yung datos mula sa FMAG Rescue Philippines, gayon din sa Department of Health, National Kidney and Transplant Institute. Karamihan sa mga naimatay, pawang mga kabataan. Mahigit 70 pasyente nabigyan ng first aid ng mga rescue team dito sa Natividad Lopez Street. Gusto niyan, mga nagtamo daw ng sugat sa kasagsagan ng translasyon. Isa lang yung kinailangan dalhin sa pagamutan, partikular yung nirefer ng Philippine Red Cross sa kagawa ng kalusugan na isang deboto na nagkaroon daw ng fracture sa gitna ng posisyon. Sa ngayon, malinis na mula sa mga deboto itong Ayala Boulevard mula doon sa Top Avenue hanggang dito sa tulay ng Ayala. Para sa Translasyon 2026, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15, Giselle Ricafort. Ayan, so 12 partner ang naiulat na may pilay. Hindi may pilay. Isinugod dahil nawalan ng malay. Meron din silang natanggap na report na may mga deboto na kinakailangan ng medical attention dahil may pilay. Ayan. Karamihan mga grabe, minor de edad, mga bata. Alam mo ba kasi malalakas pa ang loob, 'di ba? So, may iisipin nila na kakayanin nila. Oo, correct. Pero pag sumabak na, nagkaipitan na, alam mo yung surge kasi ng mga tao dyan, 'di ba? Yung pressure, ika nga. Makakapilay nga naman talaga. May isa, sabi nga ni Doc Gwen kanina, ay may bali sa ribs. 'Di ba? So kakailanganin ng operasyon 'yun. Naapakan siguro dahil di naman nagit-git masyado na nagkasikuhan. Correct. Kaya nadali dun sa ribs. Kaya may kanya-kanyang diskarte rin yung mga namamanata diyan lalo dun sa mga naghahawak sa tali. Di mo Paano ba? Pag yung daloy kasi ng parang tubig, 'di ba? Hindi mo na alam sasabay ka na lang doon sa agos Hindi ka pwedeng kumontra kasi pag kumontra ka, lalo kang may injured doon. mahirapan ka nun, 'di ba? So, So, sabi ni Doc kanina ay medyo mabagal yung daloy ng andas kasi yung takbo ng andas dahil nga may nagkaroon ng konting aberya kanina. No? Maganda malinaw natin yan, partner, kay tsaka kuha na rin tayo ng ibang detalye sa Manila Police District. Ano yung nangyari doon? Tsaka kung meron bang mga doon ba sa mga isinugod sa ospital, mga injury, meron ba doon na naipit mula sa aberya na yon? Kaya makuha natin maya-maya ang Manila Police District. Pero every year yata, parang tina-target yata ng Quiapo Church, ng pamunuan na nangunguna sa translasyon ng ating mga otoridad, na mapaikli yung oras, mapabilis, kumbaga. Pero depende kasi ito sa crowd estimate, sa dadating na crowd. Depende din po ito sa mga ibang factors. Katulad kanina, may nangyaring aberya. May mga times noong mga nakaraang prosesyon ay talagang nasira yung gulong, natanggal siguro na ano ba tawag doon, basta na may aksidente na nangyari, naalala ko noon so kailangan kumpunihin pa yon. Kaya mas lalo nagtatagal. Yes, dito sa research ng ating napakagaling na team, ayan, for this program, si Kyle, nakita nila na yung pinakamatagal na translasyon pre-pandemic pa, 2012, 2017, tapos noong 2018, 22 hours, imaginein mo yon.
Ayaw pa, after, okay. So mamaya, kakausapin natin si Ginoong Philip Ines after ng traslasyon, baka busy pa sila, no? So, 22 hours, pero nung 2018, 22 hours and 54 minutes. Konting kembot na lang ay 23 hours na siya. Ganon katagal. Pinakamabilis naman, 2020, umabot lang ng 16 hours and 36 minutes. Ngayong taon kaya, gaano katagal po o ilang oras kaya aabutin ang traslasyon? Bago siya tuluyang maihatid sa kanyang tahanan sa Quiapo Church. Kaya iba rin yung naghahanda taon-taon eh. Kaya umiikli yung oras. Kaya lang ngayon mukhang pabalik tayo sa... Dahil mabilis nagsimula kanina, partner, before 4 a.m. Nang umalis dyan ho sa Quirino Grandstand yung andas. Mabilis na nakarating yung tinatawag na ulo nung prosesyon dyan ho sa Ayala Boulevard. Kaya nga lang, nagtagal. Hindi naman nila binago yung ruta Hindi naman, diba? ganun pa rin. So, ano kaya yung factor? Ang pakiramdam ko nga dyan, yung dami ng tao na dumalo. Malaking factor yon. Kasi kaya bumabagal pag sinasalubong, di ba? Yung andas, yun yung dahilan diba? mismo kanina, sinalubong sa may Ayala Bridge. Kaya pala. Sabi nga ni Doc kanina, sana walang nahulog sana sa Ayala Bridge. Pero may tubig naman po kasi yun, in swimming, fairness. Diretso swimming. Oo, di ba? Pero sana wag naman. Kasi kung kayo po yung deboto at nahulog po kayo, kailangan na kayong i-rescue. Hindi na kayo makakasama, di ba? Hanggang doon na lang. May mga naka-standby naman na mga bangka yung mga kasama Philippine natin sa Red Cross. Ayan. So, medyo P. Casal, Corner Carlos Palanca, ang lokasyon ng andas. Ngayon, nakikita nyo po sa mga nanonood po sa DZRH News Television, meron po tayong maliit na screen po sa ibaba. Ayan. Ito, linakihan na po ng ating TV Tech. Thank you very much. Ayan po ang live nakuha sa Carlos Palanca Street. Nako, parang hindi mahulugan ng karayom sobrang daming makapal pa rin. Grabe. Ayan. So parang medyo sila dyan, no? Huminto. Dyan medyo nagtagal kanina. So, after that, saan ba ang susunod na area na pupuntahan? Inaasahan natin after ng Carlos Palanca. Carlos Palanca Street ay kakaliwa o kakanan sa Quezon Boulevard at Arlegui Street. Mahaba-haba pa to. Kulang-kulang 10 pa. Mga ilang kilometro ba yan? Ilang kilometro pa bago makarating ng Quiapo Church. Dahil lang antabayan na naman dyan mamaya, paggabi, yung... salubong. Dungaw ba? Yung tawag? Oo. Yung magkikita si Mother Mary. Mother Mary at si Jesus. Ayan. So, rin yan, medyo magtatagal ng konti din doon. Kasi parang kumbaga stopover. Tsaka may padasal. Yes, oo. So, ito nga po ang ating live nakuha. Nandyan pa rin po sa Carlos Palanca Street, corner Carlos Palanca Street, P. Casal. Ang andas po ng Poong Jesus Nazareno at nakastandby po ang ating mga masisipag na reporters. Parang kagabi pa lang yata sa pahalik, kahapon pa lang. Nandun na sa Quirino Grandstand. Ayan. So tama ba na may extend ang pahalik? Kanina in-extend ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Hindi lang natin alam sa ngayon kung nagpapatuloy pa rin. Pero parang hanggang alas 10 lang talaga. Oo. Yung binigay na extension. Okay. So, eto medyo may nakita tayong konting movement. Ayan, sa ating screen. Yan tinatawag, yung sinasabi mong agos ng mga tao. Na hindi mo pwedeng kontrahin dahil mas malala yung posibleng mangyari. Correct. Lalo na sa mga nakayapak. Yes, oo. So, ingat-ingat na lamang po sa ating mga kababayan dyan. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok dyan. Sakali po may mga emergency, emergency units naman po, mga stations, ika nga, ang ating mga kababayan. Nag-message sa akin si Sir Edison Edison Enriquez ng Philippine Red Cross. Siya ang kanilang media relations officer. Sabi niya ko, 24/7 kami nakamonitor sa DZRH News. Ma'am Karen, lalong operations center ng Philippine Red Cross dito sa National Headquarters. Maraming Thank you, Sir Edison. Ayan, ang ating mga matitibay. Mga walang tulog pa tong mga to na mga volunteers ng Philippine Red Cross. Alright. Partner, ano bang ating alamin muna natin, partner, gagawin ulit?
alamin muna natin ang magiging lagay pa ng panahon ngayong maghapon. Posible ba na magpaulan pa? May maranasan pa tayo mga pag-ulan? Magdaman sana. Kasama na natin si Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Ms. Lian, magandang tanghali. Magandang tanghali, ma'am. Magandang tanghali po, Sir Yuel, Miss Karen at sa lahat po ng ating natigas-baybay. Sa ngayon, magpapaulan pa rin po ang tatlong weather system sa ating bansa. Una na po dyan yung shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies na nakakaapekto ngayon sa may silangang bahagi ng southern Luzon. Particular po sa may Bicol region at northern Samar, asahan po natin na magiging maulap po yung ating panahon na sinamahan din po ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms. Sa nalalabing bahagi naman po ng Eastern Visayas, asahan naman po yung epekto ng easterlies na magdadala rin po ng makulimlim na panahon at meron ding mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At yung amihan po, umiihi pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon, particular sa may Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Asahan po natin, magiging maulap po tayo na may mga pag-ulan, maging dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at nalalabing bahagi din ng Calabarzon. Asahan naman po natin yung mas mahihina naman po ng mga pag-ulan at magiging maulap din po yung ating panahon. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman po generally fair weather conditions tayo. May chance lamang ng thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. And pagsapit naman po over the weekend, para po sa ating mga deboto, ay posible pa rin po tayo magkaroon ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila dahil naman po sa thunderstorms. At sa ngayon, meron pa rin po tayo nakataas na gale warning sa may western seaboard ng northern Luzon, kahit bawal pong pumalaot yung ating mga kababayan dahil po matataas yung ating mga pag-alon dahil po sa amihan. At yan naman po. Ma'am Lian? Yes po. Oo, ma'am, ulitin lang natin yung ating mga deboto ngayon na sumasabak sa traslasyon. Ano ba ang aasahan natin na lagay ng panahon ngayong hapon hanggang mamayang gabi? Yes po, para po ngayong hapon hanggang mamayang gabi, asahan po dito, posible po yung mga pag-ambon natin dahil po sa amihan. And also po, pag sapit naman po bukas, generally mas magiging maliwalas naman po yung ating panahon. Pero may nabanggit po kayo dahil nga po sa ating weather system, yung nabanggit yung weather system, ay may mga konting pag-uulan pa rin po na mararanasan sa weekend? Yes po, meron pa rin pong mga pag-ulan sa weekend. Magpapatuloy po yung epekto nitong amihan natin and yung easterlies po. And possibly itong shear line. Ma'am Lian, merong dito sa live monitoring natin, parang may cloud clusters sa eastern side nga ba to ng Luzon? Eastern side, oo. Ano ba to? Parang Bicol area region, ba yan? Oo. Ano po? Yes po. Opo. Yung mga kaulapan po natin dyan sa Bicol region, ito po yung epekto po ng shear line o yung pagsasalubong nga po ng hanging amihan at easterly. So, ito pong shear line natin ay maaari pa rin pong magdala ng mga pag-ulan, especially po sa ating mga kababayan dyan po sa may southern Luzon area, maging dito din po sa northern part ng eastern Visayas. Wala pa naman po tayong binabantay ang LPA. Well, sa ngayon, wala pa naman po within the next 5 days po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. At yan po si Miss Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Okay, ang lokasyon po ng andas ng Poong Jesus Nazareno nasa Picasal Corner, Carlos Palanca pa rin. Mukhang doon sa screen partner, sabi ng ating mga kaibigan dyan sa television tech, sa TOC, parang bandang upper right corner ng screen ninyo po, nandun na siya. Medyo malayo-layo, pero ang dami pa rin mga tao, mga deboto po. Yan na yung sulok-sulok eh. Oo, di ba? Medyo ano na lang sila, yung mga nasa gilid. Siguro ayaw nilang sumabay nga sa Agos. Oo, medyo pahinga muna. Lunch break, ika nga sabi nila. So partner, magbabalik tayo makalipas ang ilang mga paalala. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok sa Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Kami pong inyong lingkod. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. Ang ating oras, 5 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is
And all you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto at lisa. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, iwasang manghiram ng mga gamit ng ibang tao gaya ng suklay, ipit at sombrero. Mainam na regular na i-check ang iyong anit at buhok upang makasigurong hindi ka nahawa ng lisa o kuto. Sakali namang ikaw ay may kasama sa bahay na mayroon nito, huwag tumabi sa kanya sa pagtulog. Pero kung ikaw ay tuluyan ng nahawa ng kuto o lisa, ay panatilihin ang pagsusuklay sa iisang lugar at malayo sa ibang tao. Huwag kalimutang palaging pagpagin ang inyong
iyong hinihigaang kama at unan. At mainam din ang paggamit ng shampoo na may mabisang panlaban sa kuto at lisa. Gayon din ang pagsusuyod at ang paglalagay ng coconut o olive oil. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng 2026 DZRH Special Coverage. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. 12 minuto o 13 minuto ho makalipas ang alauna ng hapon. Ilang oras na lang o ilang oras mula ho magsimulang umarangkada ang andas ng Poong Jesus Nazareno mula sa Quirino Grandstand. Bago mag-alas 4 ng madaling araw kanina, tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage, ang ating pagbabantay sa mga kaganapan sa Traslasyon 2026. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Miss Karen Oyong. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo magsasama-sama hanggang alas 2 ng hapon dito po sa ating special coverage ng Traslasyon 2026. Napakagandang pakinggan, partner. Meron akong di ba tinatanong sa mga deboto kung ano yung wish nila, ano yung mga ibinubulong nila sa Poong Jesus Nazareno. Karamihan dun sa mga ibinubulong, syempre, mga personal na bagay, kalusugan, na buong pamilya. Pero may isa ako na pinaka nagustuhan na si nanay, di ko lang na ano yung pangalan, pero ang kanyang wish patungkol sa bayan. Sa gitna ng mga nangyayari ngayon, kaliwat ka ng mga issue ho sa katiwalian, iba't ibang mga nagpapagulo sa mundo, ang kanyang wish ay magkaisa, magkasundo na lang World ang lahat. Peace. World peace, kumbaga. Oh. 'Di ba? Parang pangarap siya yun. Ang hirap to pa rin dahil sa napakaraming mga gahaman ngayon sa paligid natin, lalo napakaraming gahaman sa gobyerno. Pero wala namang masamang hilingin yon sa mahal na pong Nazareno, na sana nga makamit natin yung tunay na hustisya sa kabila ng mga nangyayari ngayon. Talaga hindi natin maaalis na politika pa rin dahil ito ho yung direktang nakaka-apekto sa pang-araw-araw natin, sa sikmura natin, kumbaga. Okay, kung hindi ka kasi Katoliko, no? Tama ba? Hindi, partner. Pero nirespeto natin yung mga debosyon, sa misa kasi, bago matapos ang misa, mayroong prayer for the people ang pare. Para kumbaga basbas bago tayo lumabas ng simbahan, matapos ang isang misa. Kasama doon lagi, hindi nawawala yung ang dasal ng simbahan para sa bayan. Kasama yon kasi bilang parte ng isang mas malaki kumbagang komunidad, tapos komunidad, barangay, and then nasa lungsod, palaki ng palaki yan hanggang sa buong bayan. Kung ang ating bayan ay tahimik, prosperous, kumbaga mayaman, 'di ba? Walang korupsyon, walang katiwalian, ay tayo naman po lahat ay makikinabang po dito. Mabebenepisyohan naman po natin 'yan. And then also
cliche man, world peace. Sabi nga nila, pang-beauty pageant ang sagot, di ba? Ang atake. Pero kailangan natin yan. Kung kayo po ay nanonood, nakikinig ng mga balita, international news, ang dami pong mga nagaganap po na mga gera, mga sakitan, mga issues of corruption. Ayan po. So, saan man sulok po ng mundo, meron pong mga nangyayaring ganyan, karahasan, injustice po. So, we should also pray for each other, hindi lang po sa mga karelihiyon po natin, pero kahit po naman hindi natin sila karelihiyon, Buddhist man sila, Hindu man, o kung ano man po ang kanilang Shinto, ang kanilang relihiyon, Muslim, pero tayo ay magkakasama dito sa isang mundong ibabaw, sabi nga nila, and kailangan ay magtulungan din tayo. So napakaganda no, nakasama rin sa ninanais ng isang deboto yung ganyang dasal, 'di ba? Sana lahat din po ay isama rin sa kanilang personal na dasal at debosyon sa Poong Nazareno ngayong feast of Jesus Nazarene. Yan ang dasal po para sa world peace. Kalakip ng pananampalataya natin, no, yung ating hiling para sa sarili, sa pamilya, at syempre para sa bayan, wala namang imposible sa Diyos. Lahat naman lahat ng nagsisiibig sa Kanya ay ginagantimpalaan niya ng higit sa kaya pa nating hingin sa Kanya. Sa bahaging ito ng ating pong special coverage ng DZRH Traslasyon 2026, nasa linya na ho natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, ma'am, magandang tanghali. Si Yuel po ito at si Karen sa DZRH. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Karen and Sir Yuel, at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali po. Unahin na po natin, kamusta ang monitoring ng NCRPO sa Traslasyon? Generally manageable at under control naman po ang ating sitwasyon sa Traslasyon 2026, lalo na po yung ating nagaganap na prosesyon ngayon. Although meron po tayong mga nakikita sa mga live, mga feeds natin, sa mga nakikita natin po sa TV na medyo merong siksikan, pero wala naman po tayong namomonitor ng mga major untoward incidents or kung ano pa man po na mga injuries dito sa ating mga uma-attend po ng ating prosesyon. May mga natanggap po tayong ulat kanina na aberya doon ho sa Andas. May natanggap ho ba na ulat yung NCRPO po dito, ma'am, na kung may nasaktan, yung kasi tinuturong dahilan kanina kung bakit nagkaroon din ng pagbagal doon sa takbo ng Andas? Sa ngayon, wala naman po kaming nare-receive pa na report dito sa ating MAC, sa ating monitoring po dito sa Quirino Grandstand. Wala po naman tayong nare-receive pa na report ng mga nasaktan po or mga injuries. Sa pagtataya po namin, yung pagbagal po ng ating usad ng Andas is dahil po nagkakaroon na po ng meron na po mga nag-join mula po dun sa iba't ibang segment natin ng mga deboto natin. So, nagkakaroon po tayo ng pagsisikip dahil yung usual po na yung mga galing po ng Quirino Grandstand is patuloy pong nadadagdagan dahil dun sa mga nag-join po ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Kasi na-estimate po yata natin, ma'am, tama po Major Hazel Asilo, ma'am, 8 million na ang estimated attendees. Pero sa tingin nyo ba ay lalampas pa po ito? Yung po ating 8 million, ayan po yung ating datos last year. Yan po yung umattend last year. Pero sa ngayon po, as of 1 p.m., nasa 669,500 pa lamang naman po ang ating mga deboto na nandito ngayon. At ang dito po sa area ng Quiapo is meron po tayong 166,500. So, nakikita naman po natin na mas tataas pa po ito dahil nga po meron pa mga ibang mga deboto na maaaring mag-join doon sa mula sa iba't ibang streets na dadaanan nitong ating Andas. Major Hazel, ma'am, yung meron po ba kayong mga na-monitor din po na mga deboto na nagdala po ng mga bawal o hindi dapat dalhin, mga patalim, mga nakakasugat po na mga kagamitan? Meron na po bang mga nakumpiska na mga ganito pong mga bagay?
Wala naman po tayo na confiscate ng mga pinagbabawal based din po sa ating monitoring at sa data natin. Wala naman po tayong reported na mga sumuway or lumabag po dun sa ating mga existing na ordinance at sa ating mga ipinaalala po sa kanila na bawal dalhin. Meron din pong liquor ban, di po ba ma'am? So meron po ba tayong na-monitor ng mga nagiinuman, nagdala ng alcoholic na mga inumin o mga nandyan po sa prosesyon na lasing? Wala naman po tayo pang namomonitor, wala pong reported na mga lumalabag pa po doon sa ating ongoing na liquor ban, ganun din po doon sa ating pinatutupad na gun ban. Wala din naman po tayo pang na confiscate or nahuhuli na lumabag. May karampatan po kasing parusa yan, no? Baka kala nila kasi kukonpiskahin nyo lang o papagalitan nyo lang sila. Ano po ba mga repercussions maaari po nilang harapin na mga parusa? Kung sakali pong mahuli sila na lumalabag po doon sa ating itinapatupad na gun ban, maaari po i-revoke na po yung kanilang mga permit to carry, bukod po doon sa mga kaso na pwede po nating ipataw pa sa kanila, lalo na po kung halimbawa doon sa kanilang pagbibitbit ng kanilang firearms ay meron pong nasugatan or meron pong naganap na iba pang mga insidente dahil po doon sa kanilang pagdadala ng baril. Doon partner sa tala kanina ng Philippine Red Cross, nasa higit 200 ba? 69 yung mga nasugatan, yata. Oo. Yun hong mga dinala ko sa ospital. Sa natanggap po natin sa NCRPO, gano'n na po karami yung mga kinailangang isugod sa ospital o di kaya naman ay nangailangan ng atensyong medikal? Sa ating pong pag-monitor as of 12 noon po, meron po tayong nasa 361 na mga inatendan po natin ng medical emergencies. Ito po ang source po natin ay mula sa DOH. So karamihan lang naman po dito is yung mga nahirapang huminga. Yung po meron po tayong dalawa na late fracture. Siyempre po yung mga nahihilo natin, nasa 84 po yun. Yung may pagbaba at pagtaas ng kanilang blood sugar. Yung mga hypertension, yung mga medyo tumaas po ang BP. So marami din po yan, nasa 19 po. At yung mga naka-experience po ng sprain or muscle spasm, nasa 12 po yan. Ano ho yung pinaka ayaw mo natin pag-usapan, yung malala na kinailangan nating atenda ng tulong? Yung po isang reported po na although hindi pa po natin nakukuha yung final report mula po sa Manila Police District is yung pong napabalita po na isang photojournalist na nag-collapse po kaninang alas 2 ng madaling araw dito po sa area ng Station 5. Oo, may napaulat nga po na nasawi na photojournalist po, ma'am. So, usually mga minor injuries po ang nakakarating po sa inyong mga ulat as of now. Pero hopefully, hindi na po madagdagan ng mga major injuries. Kasi meron po kaming nabalitaan din, galing po sa Philippine Red Cross, may mga nabalian po ng buto, ribs, meron pong na-dislocate na shoulder, may mga ganun po Nawakwak mga yung ulat. paa. May mga ganun po. Laceration sa paa. Meron po tayo, may na-dislocate po na shoulder na dalawa. Yung po nabalian ng buto, hindi same lang po, dalawa din po yung dislocation and fracture po. At pero ang pinakamarami po kasi dito is yung mga na-high blood natin na mga na mga kababayan. Siguro po dahil na rin sa pagod at syempre nanggaling pa po sila sa puyat mula po dun sa ating tahalik. Tapos sumunod naman po itong ating prosesyon. Wala naman po mga naiulat ng mga nawawalang bata o di naman kaya yung mga senior citizens na alam naman po natin yung iba medyo makakalimutin na po, baka na-disorient, nahiwalay po sa kanilang mga mahal sa buhay na kasama po dyan sa prosesyon. Wala naman pa po tayong namomonitor, wala pa rin naman pong reported sa atin na mga nawawalang mga bata o mga nahihiwalay po sa kanilang mga pamilya. Gayun pa man po, meron naman po tayong mga police assistance desk at command post na pwede pong lapitan at pagdalhan itong ating mga nakita nilang mga bata o mga nawawala para po agad-agad po natin silang mabigyan ng mabilisang tulong. May mga designated areas po tayo kung saan meron po tayong lost and found, reporting, and reunification. Sige po ma'am, mga paalala na lamang po sa mga nanonood at nakikinig at atin pong kumbaga ipakiusap na rin po sa kanila para masiguro po na ligtas, payapa ang ating pista ng Poong Jesus Nazareno. Go ahead po, Major Hazel Asilo, ma'am.
Yes po, patuloy po ang NCRPO na nagbabantay at nagmo-monitor ng sitwasyon sa buong ruta ng prosesyon upang agad po na matugunan ang anumang pangangailangan o insidente. Paalala po namin sa ating mga kababayan at sa mga deboto, ipamalas po natin ang mahinahong asal, makinig po at sumunod sa mga itinalaga ng ating church marshals, kapulisan at volunteers upang maiwasan po na masaktan o magkasakitan. Sa mga gustong humabol pa po sa prosesyon, kayo po'y nakikiusap na wag na pong sumampa sa andas o sa karwahe ng itim na Nazareno. Iwasan po natin ang pagtutulakan, pairali ng disiplina at malasakit sa kapwa. Sama-sama po nating panatilihin ang kaayusan upang maisakatuparan ng ligtas, mapayapa at gawing tunay na makahulugan ang paggunita po natin sa Traslasyon 2026. Maraming salamat po, Major Asilo at mabuhay po sa mga kasama natin sa NCRPO. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Police Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Samantala, partner, Nasa linya na natin si RH29 Boy Gonzales at bibigyan niya tayo ng latest kung ano na ba ang kaganapan mula naman sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office Command Post. Naroroon siya ngayon. RH29 Boy Gonzales, kumusta kayo dyan, Boy? Subukan natin ulit si Boy. Motorola. Naka-Motorola. Ayan, go ahead, Kuya Boy. Go ahead, Boy. Ano ba yan? Roger. Yung Zoom natin. Motorola na lang, ito na lang. Ayan, Motorola Ayan na. tayo. Go ahead, Boy. Live ka na. Ito yung update lang tayo kay MD RMC Director Arnel Angeles dito sa tuloy-tuloy na traslasyon at malaman natin sa kanya kung ilan lahat yung mga injuries at kanina nga na-report natin yung isa sa mga kasama natin na photojournalist na si Ito Son ang binawian ng buhay. At dito ako sa mismo command post ng MDRL mo. Director, update lang, ilan na po yung mga nasaktan, meron bang mga grabe at alam naman natin kanina yung si Ito Son ang medyo binawian ng buhay. Opo, meron na po tayong total na 693, over po minor at saka major na po na nagkaroon po ng problema po kanina. Almost 700. Almost 700. Opo, 693. Opo. At ilan yung malubha po dyan? Sa 17 po na major po na para na tinrip po natin ay meron pong 6 na dinala po dito sa ating advanced medical post. At yung isa naman po ay diniretso na po sa Gat Andres. Ito nga po ay si Ginoong Son. Sapagkat ito po ay i-report ng mga pulis po sa Presinto 5 ng MPB, siya po ay dinatnan ng ating mga tauhan na no pulse at no breathing. Kaya po agad siyang binigyan po ng CPR at ikinarga po sa ambulansya at itinravel po papunta sa Gat Andres. Siya ay na-revive po si Ginoong Son at nabalik po ang kanyang breathing at ang kanya pong pulso. Kaya po siya ay dagliang na ipasok pa sa emergency po ng Gat Andres. Pero pagdating doon ay... Sa Mampalad lang po, sa ganap po na ika-alas 10 po ng umaga, si Ginoong Son po ay binawian ng buhay ayon po sa report sa amin ng Gat Andres. Okay, ngayon lang. Alas 10. Alas 10, dinala pa sa Gat Andres Hospital. At sa ngayon ay ipedala kong video ay nasa Carlos Palanca na to, Director, no? Apo. Yung Carlos Palanca, yung andas ng Jesus Nazareno. At estimate crowd po, halimbawa po, itong sa vicinity ng andas ng Jesus Nazareno, ilan po ang estimate crowd? Estimated crowd po natin, base po sa ating drone shot po, 192,000 ang nakapalibot po na tao sa loob sa ating pong andas sa lugar po ng Carlos Palanca along Quezon Boulevard. Hanggang ngayon nasa Carlos Palanca pa rin? Opo, nasa Carlos Palanca pa rin po at dahan-dahan po ang pag-usad po ng ating andas sapagkat nagkasalubong na po muli ang mga mamamasan, yung pong mga humihila at saka yung gustong pumalit. Kaya medyo tumagal doon sa Carlos Palanca? Opo, tumagal na naman po tayo muli dito. At ito po ay parami pa ng parami, gawa ng humahapon po. Yung po mga kaninang pumasa na umaga ay bumabalik na po. Director, yung estimate crowd naman
sa vicinity ng Quiapo Church. Sa vicinity po ng Quiapo Church, ngayon po at the moment, meron po tayong 35,000. Ito po ay bilang din ng ating drone shot habang pinalipad po. Kada oras po kasi ay nagpapalipad to tayo ng drone para mabilang po natin ang mga tao sa lugar ng Andas at ng Quiapo Church. Ang drone shot, Director Arnel Angeles, ay nagbibilang na yung drone shot nyo? Opo, automatic na po na nagbibilang po at nagbibigay po ng crowd estimate po. AI yan. High-tech yun. High-tech, oh. High-tech, Parang first time yan, boy, ah. Director, ang ganda naman ng drone na yan. Saan niyo po ba nabili yan? Ang galing. Kaya nga nagulat din tayo. High-tech, kaya nga update kung ilan yung crowd, automatic kasi ang drone ay nagbibilang. Babalik pa tayo sa iba Boy, yes. boy, may pahabol ako kay Director. May ulat kanina na nagka-aberya dun sa Andas. Baka may iba pang detalye dun? Nagkaroon po ng aberya sa lugar po, pagpasok po ng Penance Road. Hindi naman po natanggalan po o naplat ang gulong sapagkat ang gulong po ng Andas ay gawa po sa gulong po ng forklift in solid po na goma. Ang nangyari po kanina sa pagliko po sa Penance ay umotso po yung gawing kaliwa po ng lubid po na humihila sa Andas. Kaya po nawala sa alignment po yung pinaka-Andas, nahila po kasi ng todo yung gawing kanan, lumihis po siya at lumiho po papuntang bangketa. Medyo natagalan po bago na iunat muli yung lubid po na nag-8 dahil kung hindi po ito mauunat, hindi po magpapantay ang hila. Pero okay na ngayon yung Opo, hindi naman po napatid o hindi po na-flat. Bagkus umotso lang po. Hindi po nasira ang Andas. Okay. At wala naman pong Apat pa rin nasaktan po ang doon. wala nasaktan doon. Wala po namang nasaktan po doon. Okay. Okay, salamat. Yan, si Director Arnel Angeles ng MDR mo. Nakikita ko ito sa pinaka screen TV nila. Doon talagang ando pa rin sa Carlos Palangka. Mamaya ay magpapalipad na naman sila lang drone shot. At yun, Pagbibilang ulit yung Manila, drone. Manila LGU lang ang pwedeng magpalipad kasi no-fly zone ngayon. Manila LGU lang ang PPD kasi siguro may MPD, may nagpapadalipad ng drone. Ang Manila Police District, mga otoridad, PNP, Otoridad lang. Philippine National Police, siyempre MDRRMO, ang siya lang maaring gumamit ng drone. Meron nga kami drone, hindi namin nagamit Yuel at Karen. At isa pa ay yan yung sitwasyon sa mga oras na to sa ngayong alas 3:33 na ng hapon ay nandito pa rin yung Andas ng Jesus Nazareno sa Carlos Palangka sa area na ng Quiapo, Maynila o yung kasi boundary yan, San Miguel, Maynila. Paglagpas mo dyan, papunta ka na ng Quezon Boulevard. Dito yan sa Quiapo area. Para sa transaksyon 2026 special coverage, ito si Bay Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Parang malungkot si Boy kasi hindi niya magagamit yung drone niya. Okay lang, yung drone naman na dala niya, hindi naman kaya pang makapagbilang. Hindi pa ganun ka-high-tech. High-tech yan. Paano ba yan, Boy? Next year, kailangan ay mag-level up ka, mag-upgrade ka na ng drone mo. Kaya diba? mas maganda pala yun dahil yung kaya nagtataka ko sa crowd estimate kanina, partner. Hindi na siya katulad ng mga nakaraan taon na walang putal, sakto. Ngayon, may sabihin natin halimbawa 190,300. May mga pasobra na. May butal. May butal na. Kasi usually pagka crowd estimate, iyan lang nila 150,000. Yung kakayanin kasi na paano ba mag-crowd estimate? Okay, tinuro po to sa Jorn School para lang po sa background po ng lahat. Baka kasi isipin nyo nag-iimbento lang tayo. Ng figures. Meron pong science yan. Sa isa pong area, kunyari ilang kilometro yan, malalaman po natin kung ilan yung kakayanin pong crowd capacity. Parang sa isang concert venue. Alam nila na ang crowd capacity niyan ay 500,000 kunyari. Kung lahat yan mapupuno. So, ang mangyayari dyan pag magka-crowd estimate, kung wala pa yung AI na drone na yan, na I'm sure napaka-high-tech at sana makabili rin tayo, di ba? Ayan, maganda sa mga coverages. Ay kung na-fill out yung buong stadium kunyari o concert area, 500,000 agad yun, di ba? Kung kalahati,
hahatiin mo. Hatiin, no. Pero lagi for safe reporting, it's estimated. Lagi mong sasabihin, estimated crowd estimate. And sasabihin mo kung sino yung source. Police man yan, organizer man yan ng event, ayan. Hindi pwedeng yung napadaan lang, tatanungin mo, okay. okay, ano yan, 200,000 yun. Yes, oo. So dapat meron din po kayong official source. So yan lang po sa mga nagtataka kasi baka sabihin nila yung mga journalists, yung mga media, paano nyo naka-crowd estimate yan? Paano din naka-crowd estimate ng mga kapulisan o ng mga organizers ng isang malakihang event katulad ng Traslasyon? Ganun po yun. Puntahan na natin partner si RH23 Edwin Duque sapagkat mahina daw ang signal dyan sa Quezon Boulevard. Okay, RH23 Edwin Duque, kumusta ang ating mga kababayan dyan sa Quezon Boulevard? Hinihintay na ang pagdating ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Edwin, go ahead, Edwin. Naka-Motorola din, di ba? Ayun, Miss Karen. At winalis yung lahat ng mga devoto na nakaupo sa pinaka-Center Island, itong Quezon Boulevard. Dahil sira-sira na yung mga halaman hanggang dito sa tapat ng overpass. Dahil mula pa kayo ng umaga ay ginawa ng tungtungan at nalagay ng mga hagdan yung ating mga kababayan, ng mga devoto para makatawid. Ang problema, inapakapangan na kaya yung inalagaan ng Maynila ng mga halaman, yung green na green. Mula dyan sa tapat ng Mercury Drug hanggang dito sa may unang overpass, wala na. Halos sa lupa na lang yung nakita mo, kaya agad na responde yung ating Philippine Coast Guard, ang PNP at ilang pang mga volunteer para paalisin sila at sila na yung tumayo sa bangketa para na bumalik. Pero may mga nagsuggest kanina, dapat kanina pa nung hindi pa sira, sa kanila pinantayan para hindi masira yung halaman na talagang pinaghirapan naman talaga ng Manila government. Samantala, yung persa ng kapulisan at ng mga medic, standby medic ng Philippine Red Cross at ng Manila responder at iba't ibang grupo ay nasa palangga na kanto ng Quezon Boulevard sa may lalim ng tulay dahil pati mga vendor ay pinapalis na, ibig sabihin hudyat na nasa Carlos Palangga na nga ang Poong Nazareno, kaya yung lugar ay marami nang pinapalis para bigyan daan yung pagtawid ng tulay papunta dito sa may Quezon Boulevard, habang yung ating mga kababayan sumasalubong yung galing ng Quiapo papunta sila pasalubong, kaya wala pa man yung Poong Nazareno, punong-puno na itong Carlos Palangga hanggang dito may kanto ng Quezon Boulevard. Baging luluwag lamang yung daanan sa ating mga kababayan paglampas mo ng Quiapo Charles patungo ng Isitan, pero paakyat naman galing naman ng Mendoza, marami namang galing doon na bulto-bultong galing naman sa Isitan at pasalubong na rin patungo rito sa simbahan ng Quiapo. Yung Arlegue ay niluluwagan na rin at pinostingan ito ng maraming perso ng kapulisan para magbigay seguridad at makontrol naman yung pagsalubong ng iba para mabigyan daan yung pagdaan ng karosa ng Poong Jesus Nazareno. Para sa Traslasyon 2026, RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Edwin. Ayan na, at nalungkot naman ako doon sa mga halaman. Sa ating mga kababayan, siguro maging maingat po tayo sa kapaligiran. Tinapaktapakan daw kasi. Well, iba talaga kapag yung agos ng tao pero maging mindful din tayo na sa mga aapakan din natin. Lalo halaman. Sabi sa News Center, living things din sila. ay mga living things din. Pero kidding aside po, ayan po, seriously speaking, sikapin po natin na maging maayos po yung ating kapaligiran na halaman man yan, mga gamit po. Kung tayo po yung naghihintay sa bangketa, di ba?
sikapin po natin na wag naman po natin sirain yung mga gamit doon. Although, tama nga, no, pag sobrang dami na kasi yung tao, hindi na makontrol. Pero kasi wala pa naman, sabi nga ni Edwin doon, wala pa naman yung andas dyan na paparating pa lang, di ba? So, kailangan i-prepare na. Yung iba siguro, naghihintay, advance sila, di ba? Gusto nila, nandun na sila pag dumaan. So, ingatan na lang po natin. Kung magagalit si Mayor Yormen yan. 1:41 ho, nasa Carlos Palanca Street pa rin ang andas ng Jesus Nazareno. Babalikan ho natin ang iba pang update. Inyo pa rin pong nakakasama. Kami po ang inyong lingkod, Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes, 1:41. Ang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. 2026 DZRH Special Coverage. Nazareno, sinasamba ka na. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Tuloy-tuloy pa rin ho ang special coverage ng DZRH pagbabantay sa mga kaganapan para sa Traslasyon 2026. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes, partner close to 700. Tama, no? Yung binanggit kanina sa atin ni Director ng MDRRMO, Manila Disaster Si Risk Director Reduction. Ariel. Oo. At marami pa din yung nahilo, mga senior, meron din mga bata, kaya patuloy hong paalala, hindi lang ho ng mga otoridad ha, maging ho ni Doc Gwen Pang ng Philippine Red Cross sa atin hong pangangalaga. Siyempre kapag mga ganitong pagtitipon, napakaraming mga tao, ang una nating isa sa alang-alang ay ang ating sarili, ang ating pamilya kung kasama natin sa mga ganitong pagtitipon. Tama yan, ano? At kaya nga hindi rin nakakalimutan ang mga paalala din ng mga otoridad. Kailangan gawin rin po natin ang ating responsibilidad kasi sila naman po ay naghanda rin naman. Mayroon pong sapat na puwersa ng kapulisan, of course, from the NCRPO. Meron din po tayong mga volunteers, mga doktor, mga nurse, mga volunteers po from the Philippine Red Cross at iba pa pong mga grupo at organisasyon, ano? At syempre sa mga kababayan po natin na gusto pong pumunta dyan at humabol pa, ayun, alamin nyo muna po kung ano po siguro yung sitwasyon. Live naman po nating binobroadcast po yan ngayon. Meron tayong live coverage para kayo po ay makapaghanda po. At hindi naman po kayo siguro sasabak basta-basta. Kailangan nakapagpahinga ng mabuti, nakatulog ng maayos, di ba? May sapat na lakas. Ayan. Marami pong mga sinasabi din sila na pinagbabawal na dalhin, katulad po ng mga matatalas na bagay. Ayan. Pero so far sumusunod yung sumusunod. mga kababayan. Sabi po kanina ng tagapagsalita ng NCRPO na si Police Major Asilo, wala naman na silang na monitor at nahuli. Ayan, na nagdadala ng mga illegal na mga patalim. Ayan po.
gun ban, ongoing po yan. Bawal po magdala ng baril at liquor ban ay still ongoing sa lungsod ng Maynila. Nakikita natin dito sa live feed natin, palakihan nga natin ng konti RHTV. Parang may nagbibisik ng tubig dun sa ating mga deboto. Ayaw nga, no? Siguro kasi sa sobrang init ng panahon. Pang ano na rin, mahimasmasan yung mga deboto na nandyan ho sa Carlos Palanca Street. Ito pa rin ho, ongoing pa rin ho yung traslasyon. Nandyan pa rin ho yung anda sa bahagi ng Carlos Palanca bago tumawid pa Quezon Avenue kung di ako nagkakamali. O Quezon Boulevard. Quezon Boulevard. Ayan. Baka mapunta sila sa ibang pupunta na Quezon City. Puntang Quezon City yan, partner. Parang si Val Gonzales kanina. Dito ang sitwasyon, balibasa na sanay sa Quezon City. Ang sinasabing sitwasyon, yun ang kaganapan dito sa Quezon City. Pero makibalita muna tayo, partner, sa MMDA Metro Base. Kamusta ang sitwasyon sa kalsada? Sa Kalakhang, Maynila, kasama na natin si Miss Laila Marcelo ng MMDA Metro Base. Miss Laila, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo, Sir Yuel, at sa inyo po, Miss Karen, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay ng DZRH. Narito pong lagay ng ating trapiko. Unahin ko po ang kahaba ng EDSA, ang southbound lane. Mabagal na po ang usad ng mga sasakyan. Sa area po yan ng Muñoz towards naman po ng Bansalangin. At after naman po niya, masusundan naman po ng build-up. After po ng Timog flyover, tuloy-tuloy na po hanggang Ortigas flyover. Pagbaba naman po ng Ortigas flyover, muli po magkakaroon ng moderation hanggang Service Road ng Shaw Boulevard at moderate to slow moving naman Guadalupe towards naman po ng Buendia. After naman po niyan, light to moderate na lang dito po sa may area ng Cabrera hanggang sa may intersection naman po ng Taft Rotonda. Ang kabilang panig po ng EDSA northbound lane, magkakaroon naman po ng build-up FB Harrison hanggang intersection ng Taft Rotonda at light to moderate naman dito po sa may Pasay Road hanggang makarating naman po ng Kalayaan. Slow moving naman ang usad ng mga sasakyan pagsapit po dito sa may area ng Pioneer towards naman po ng Julia Vargas at masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal dito po sa may area ng Santolan hanggang makarating na po yan sa intersection ng Cubao. After naman po nito, asahan po muli ang katamtaman hanggang sa may pagbabagal na rin dito naman po sa may area naman po ng Kaingin hanggang makabalik po dito sa may Balintawak. Sa mga dadaan naman po sa kahaba ng C5 ang southbound lane, asahan pa rin ang mabagal na usad ng mga sasakyan Luzon flyover towards naman po ng Katipunan at light to moderate pa naman Libis hanggang makarating po ng Green Meadows. Katamtaman hanggang sa may bahagya pong pagbagal Ortigas flyover hanggang makarating po ng Bagong Ilog at ang kabilang panig naman po ng C5 magkakaroon po ng moderation dito po sa may area ng McKinley Hill. Light to moderate pa naman dito po after ng Market hanggang makabalik po yan dito sa may area ng Lanusa at masusundan naman po ng build-up katamtaman hanggang sa mabagal naman Pete Watson hanggang makarating naman po dito sa may area po ng Katipunan. Samantala ang Ross Boulevard naman po natin at open to traffic na po yan. Madadaanan na po ang magkabilang bound. Fast moving naman po ang usad ng mga sasakyan. Paalala po sa ating mga motorista, ang ating number coding ngayong araw ay nagtatapos sa number 9 and 0. Ongoing naman ang ating window hour. Nag-umpisa po yan alas 10 ng umaga hanggang bago po mag alas 5 ng hapon. Para naman po sa iba pang katanungan at impormasyon, maaari nyo naman po kaming tawagan. I-dial nyo lamang po ang aming hotline 136. At yan po muna huling lagay natin trapiko. Ako po si Laila Marcelo, mula pa rin sa MMDA Metro Base. Magandang tanghali po. Laila, pahabol na tanong. Wala naman po tayo naitalang major incident or accident sa ating major roads? Meron po tayo may mga vehicular accident pero yung mga may casualties or mga injured po, wala naman po. Alright. Maraming salamat, Miss Laila. Thank you, ma'am. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Ayun ho, sabi ni Miss Laila Marcelo, partner, open na sa both lanes ang Ross Boulevard. Kaya yes, maluwag-luwag tayo makaka-uwi ngayong yes, kasi sinara mo ng ilang bahagi dyan dahil nga po para sa prosesyon. At of course, syempre pagka may mga malakihang mga events po sa Quirino Grandstand, kung saan doon dinaos din kasi yung pahalikan, di ba? Since kahapon pa po yan, may mga parte po o
So may mga ilang areas po sa Ross Boulevard na kailangan po munang isara. Pero ngayon ay open both lanes na po yan, maaari na pong daanan ng ating mga motorista. So partner, ano nga natin yung buong ruta? Buong ruta. Oo. Sa mga oras ho na ito, 1:55, 5 minuto ho bago mag 2:00, may nagwiwisik ng tubig dyan ho sa Carlos Init Palanca kasi. Street. Mainit ho. At nandyan pa rin yung daloy ho ng ating mga kababayan sa traslasyon. At matapos ng Palanca Street, yan ho ay kakanan ng Quezon Boulevard, saka ho liliko ng Arlegui Street, Fraternal Street, kakanan ulit ng Vergara Street. At pagkatapos po niya na ay kakaliwa naman po papunta sa Duque de Alba Street. Makalipas po niyan ay kakaliwa sa Castillejo Street at kakaliwa patungo po ng Farnesio Street. Kakanan naman pagdating ng Arlegui Street. Kakaliwa to Nepomuceno Street and then left turn papuntang Concepcion Aguila Street. At matapos kumaliwa, kakanan naman ng Carcer Street at kakanan din ng Hidalgo Street sa Plaza del Carmen. At pagkatapos po niyan ay kakaliwa po papunta sa Bilibid Viejo Street, through Gonzalo Puyat Street at kakaliwa to ZP de Guzman Street. Kakanan naman ho pagsapit ng sa Hidalgo Street. Ba yan yung mga maraming mga mga photoshop, mga camera at photoshops, Hidalgo yun. Hidalgo ba? Oo, yung part na yun, doon. At kakaliwa na to Quezon Boulevard. Ito na yung pabalik. Yes, oo. At kakanan sa Palanca Street, ito na ho yung pinanggagalingan ngayon. Through Quezon Bridge pa rin. Yes. At kakanan sa Villalobos Street sa Plaza Miranda. Papunta na po yan sa Quiapo Church. Sa kanya hong tahanan sa Quiapo Church. Mahaba-haba ang babiyahiin po, tatahakin po ng andas ng ating Poong Jesus Nazareno. Ito nga yung sinasabi na medyo patay na oras ho ito, pero ito rin yung siksika na. Ito na yung pinaka-tense na magkakaalaman kung anong oras ba talaga matatapos, dahil marami ng liku-liku ito lalo ho dyan sa may papasok na ng Quezon Boulevard, Arlegui hanggang sa makabalik ho dito sa Quiapo Church. Kasi yung Maynila talaga may mga areas dyan na masisikip yung kalsada, maliliit. Kasi yun nga, napakaluma, sabihin na natin, vintage. Ayan. Ang lungsod ng Maynila, and very proud naman po tayo sa heritage niyan. May mga ilang buildings dyan na kumbaga sinusubukang kumbaga i-restore. Ayan, na dahil nga ang history ng Pilipinas dati ang capital, 'di ba? Lungsod ng Maynila. Oo, 'di ba? So ito po ang sentro po. O ano na nagaganap diyan, biglang nag-converge yung mga tao sa may corner Carlos Palanca, Casal Street, corner Carlos Palanca. So, may mga areas po dyan na naalala ko si Boy Gonzales, usually kinikwento niya on air kung gaano, sa napipicture ko talaga kung gaano kasikip yung kalsada. At pagka nagpunta ka rin ng ilang mga kalsada dyan sa lungsod ng Maynila, makukumpirma mo talaga na magiging challenge sa mga nagtutulak at naghumihila ng lubid, kung paano nila i-direct yung ng tama yung andas para hindi magkaroon ng aksidente. Tulad nga nung nangyari ho kanina sa nabanggit ho sa atin na aberya. Pero so far so good, wala naman naitalang major incident at yun lang yung kasamahan natin sa media na pumanaw, tayo ho ay nakikiramay lalo ho sa pamilya. Pero sa traslasyon, so far so good, wala namang major incident at sana magtuloy-tuloy po yan hanggang sa mga susunod pang oras. Kami po ang inyong nakasama sa 2 oras na traslasyon na special coverage ng DZRH. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. Susunod na sina Lakay Ray Sibayan at Lakay Romel Fertes. Oras po natin 1 minuto bago mag 2:00 ng hapon. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero, tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barang